Ayan. Ano tayo, maraming topics tayo ngayon, ha? Marami tayong topics na pag-uusapan ngayon. Pero fokusan natin yung yung nangyaring pagdinig sa Senado at ang major na naging bahagi doon na sentro yung usapan at yun ang laman ng mga balita. Unang-una, yung naging expose o paglalantad ng mga Diskaya, yung mag-asawang Diskaya, mayroon silang ginawang sinumpaang salaysay. Marami silang mga inadon, mga pangalan, may pinangalanan na nila yung mga sinasabi nilang involved sa mga anomalya, no? Involved di umano sa korupsyon. Tudo tanggi ang mga taga DPWH at mga congressman matapos yung pahayag ng mga Diskaya doon sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee. Isa-isang naglabas ng mga statements at mga pahayag yung mga kongresista at saka mga taga DPWH na pinangalanan ni Diskaya. Maganda naman sana yung naging pahayag ng mag-asawang Diskaya. May nakahanda silang sinumpaang salaysay. Yun? Subscribed in sworn yun. Ibig sabihin sinumpaan talaga, notaryado. At saka pinasumpa rin naman sila doon sa under oath sila doon nung nag-appear sila. Ibig sabihin, anumang sasabihin nila ay pwede silang makasuhan ng perjury kung magsisinungaling sila. Magagamit laban sa kanila. Kaya yun. May inihanda ng sinumpaang salaysay. Binasa na lang nung si Pacifico ba yun? Si Corley, yung asawa ni Sarah. Binasa niya lang. Ngayon, ang pinaka-controversial doon, pinangalanan niya yung mga kongresista na mga kumukuha daw ng sa kanila ng parang yung tinatawag nga nating SOP, mga porsyento sa mga proyekto. Sa katunayan, malaki ang mga proyektong ay ang mga porsyentong kinukuha. Bali 18 katao ang pinangalanan niya, mga kongresista ito na pinangalanan na si Terence Calatrava, dating Undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas, si Congressman Roman Romulo ng Pasig, Congressman Juju Ang ng Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas ng Quezon City, Congressman Juan Carlos Arjo Ataydi, asawa ito ni Maine Mendoza, Quezon City rin, Congressman Nicanor Nike Briones, Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Chodoro, pati pala si Congressman Marci Chodoro ng Marikina, Congressman Florida Rida Robes ng San Jose del Monte, Congressman Leandro Jesus Madrona ng Romblon, Congressman Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnuel ng dating Anwaray Party List noon pa, Congressman Yodi Tariela, Congressman Reynante Arrogancia, Quezon, Congressman Marvin Rillo ng Quezon City, Congressman Chodorico Chodoro Harisco Jr. ng Aklan, Congresswoman Antonieta Yudela ng Zamboanga Sibugay, Congressman Din Asistio ng Caloocan, at Congresswoman Marivic Co. Pilar of Quezon City. Bali 18 yan. Mayroon ding mga officials ng DPWH na nangungulikta daw sa kanila. Ang sabi daw ng mga officials na ito, mga district engineers, regional director, para daw yan kay Romualdez at kay Saldico. Ang mga pinangalanan, si Regional Director Eduardo Virgilio ng DPWH Region 5, Director Ramon Ariula, Unified Project Management Office, District Engineer Henry Alcantara ng Bulacan, First Engineering District, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos ng Metro Manila, District Engineer Manny Bulusan ng North Manila, District Engineer Pingol ng Bulacan, District Engineer Michael Rosaria ng Quezon. So ito yung mga pinangalanan. Ngayon anong masasabi natin dyan? Okay naman yan. May mga pangalan na silang linabas, mga politiko, mga officials ng DPWH. Kaya lang, ang kapansin-pansin, wala man lang kahit isang senador. Wala man lang kahit isang senador. Sa katunayan, tinanong pa ni Jingo Estrada, diyan ba sa inyo, mayroon ba kayo diyan record na
o pagkakaalam na senador, kahit isang senador na involved diyan sa mga anomalyang ito? Ang sabi ni Diskaya, wala daw. Maniwala naman tayong wala. Maniwala naman tayong wala. Yan ang problema sa nilantad ng mga Diskaya. Parang may dinidiin lang sila may gusto lang silang ipin down. Mukhang mga kongresista ang gusto nilang ipin down. Saka siyempre mga officials ng DPWH, pagdating sa Senado, ayaw nila na mukhang yun ang kondisyon sa kanila, nila Marcoleta. Siyempre Senate Blue Ribbon Committee. Marcoleta, wag kang magdadamay ng senador. Lalo na sila Chis Escudero, sila Villanueva, wag mong anuhan. Kaya para obvious na obvious Ang isa pa, wala man lang wala silang alam ng mga anomalya ng Ibig sabihin, noong 2016 panahon ni Duterte hanggang 2022, wala. Kasi sinasabi nila 2022 daw yun, pataas. Wala. Kung ganun yung laman ng mga inilantad, expose, pagsisiwalat di umano ng mga Diskaya, ibig sabihin, selective. Una, walang senador. Pangalawa, walang panahon ng Duterte. Walang panahon ng Duterte. Wala. Hindi maganda yan. Ibig sabihin, may pinoprotektahan lang. May pinoprotektahan. May dinidiin lang sila, sigurado na, Kamara, sila Romualdez, pero may puprotektahan. Senador at saka yung mga panahon ni Duterte. Wala. Yun lang ang problema. Yun lang ang problema. Pero anyway, okay na rin yun. May pinangalan ng mga kongresista. Kaya lang dapat ituloy-tuloy pa ang pag-iimbestiga na pati talaga yung iba, tulad nung mga senador, pangalanan, at kahit yung panahon ni Duterte, ay masama sa mga iimbestigahan. Dito, matapos yung mga pagsisiwalat ng mag-asawang Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee kanina, ayun, tudutanggi na yung mga pinangalan ng mga tudutanggi na yung mga pinangalan ng mga kongresista at mga officials ng DPWH. Ang ilan sa mga alam natin na mga pinangalanan ngayon naglabas na ng mga statements. Unang-una mismo si Martin Romualdez, ang speaker ng Kamara. Sabi ni Martin Romualdez, hindi niya magagawa yun. Saka hindi niya mapapayagan na siya ay humingi ng manginabang ng bribe. Sabi niya hindi siya hihingi ng suhol. Kung mayroon man daw gumagamit ng pangalan niya, hindi niya alam yun. Sabi ni Romualdez. Ano daw yun? Malisyoso daw yung mga pag-name drop ng mag-asawang Diskaya. Ganon din yung statement ni Romulo, ni Congressman Romulo ng Pasig. Hindi raw totoo yun. Ganon din ni Congressman Madrona ng Romblon, si Congressman Tariela ng Occidental Mindoro. Si dating Congresswoman Robes na ngayon ay mayor na ng San Jose del Monte, sabi niya, ano ba yun? Ano ba yung pagkakagamit ni Robes na termino? Sabi ni Robes, may termino si Robes Ang sabi ni Robes, kung sino man gumagamit ng pangalan ko, mangilabot naman kayo. Ang ganda na daw ng mga proyekto ang ganda na daw ng San Jose del Monte. Bakit daw sasabihin mo may mga daw doon, may mga ghost projects. Yan ang sabi ni Robes. Sabi naman ni Congressman Leandro Jesus Madrona, I strongly deny the statement of Diskaya. To my recollection, wala akong project sa kanya. So anong basihan ng sinabi niyang pagbigay niya sa akin? I heard he bidded on project sa aming budget sa Romblon. Pero I have no hand in knowledge on how he pays those involved. Yan. Si Representative Leody Tariela, Occidental Mindoro, sabi niya, mariin po nating pinabubulaanan ang mga naging pahayag ni Mr. Pacifico Diskaya sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-uugnay sa atin sa mga maanumalyang flood control project. Wala po akong tinatanggap na anumang pera o pabor mula kay Mr. Diskaya. Actually, mayroon pang mga iba. Halimbawa, medyo masintimento yung reaksyon ni Maine Mendoza. Si Maine Mendoza, yung artista ng Itbulaga. Sabi ni Maine Mendoza, nakakalungkot naman. Kasi pinangalanan kasi yung asawa niya yung asawa niya si Arjo Atayde kasama sa pinangalanan. Isa sa mga pinangalanan si Arjo Atayde. Kaya medyo masama yung loob ni Anyway, normal naman yan na magdidinay ang mga ito. Siyempre lilinisin nila ang mga pangalan nila. Pero sabi nila kakasuhan daw nila si Diskaya. Abangan natin.
Pero yun yung sabi ng mga ng mga kongresistang ito, hindi. Ganon din yung mga yung regional director ng DPWH ng Region 5. Hindi rin daw totoo yun, kasinungalingan daw yun. Ganon din yung controversial na district engineer ng Bulacan. Nabanggit din ni Diskaya yun, yun yung taga-kolekta sa kanya. Na din, dininay niya rin, hindi raw siya tumanggap ng pera galing kay Diskaya. Hindi raw siya nagkolekta dito. Anyway, yung mga denial, yan, mahinang defense yan. Kailangan may patunay sila na hindi totoo. Kasi denial is a weak defense. Ang prinsipyo namin sa evidence, denial is a weak defense. Natural, ang depensa mo yung mag-deny. O anong testigo, anong ebidensya mo na hindi nga totoo? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,